sasabihin mo, magalit ka na, bongbong. Ilang beses ko na sinabi yan. Magwala ka na, mabait ka masyado. Pero, kapag ang isang tao ay mabait, hindi naman dapat sinasamantala. I will stand by what is right. I was taught well by my father. Kortesiya pa ba pag inuupakan na kami at pinapabura? Ceasefire na raw. Wala raw bastusan. Nung inugali ko ang ugali nila, iiyak pala. Ibasura na po ninyo yung PI na yan. Ay, natin. Ano masasabi mo kuya doon sa ano? Kasi marami mga tumutulig sa kay Senator Amy ngayon, ng mga loyalista ni Marcos, ni PBBM. Traitor daw siya ng bayan at kalaban po ng kanyang pamilya. Dahil sa mas pabor pa daw po siya sa mga Duterte. Ano po yung reaction mo doon kuya? Ano yung masasabi mo? Hindi, pwede naman din totoo kasi yun, kasi kapatid niya yun eh. Alam niya yun, tsaka wala din naman nagbago ngayon eh. Ilang taon na. Diba? Ganun pa rin. Lalo to, sabi, 20 pesos na bigas. Gasolina. Hindi na patupad. Wala din naman nagbago. Siguro, posibilidad na totoo din yun. Siguro, tama din si Amy. So ano masasabi mo kuya kasi 'di ba against siya dun sa charter change na isinusulong ni Pangulong BBM at saka dun sa yung trending na pinag-uusapan ngayon na People's Initiative. Ano yung masasabi mo doon kasi against po siya sa pinapaniwalaan po ng kanyang kapatid mo na ating presidente ngayon na si PBBM? Siguro tama din naman din si Amy, si Senator Amy kasi parang siyempre si Senator Amy matagal na nasa ano yan, nasa Senador. Kumbaga maraming alam na sa alam batas. alam niya na yung mga pasigod-sigod. So siguro, hindi naman siya mag-a-against doon ng hindi tama. Siguro, tama din naman yung Actually, hindi siya against dun sa mismong People's Initiative. Ang against siya is, kumbaga parang may pinag-uusapan kasi na nagbibigay daw ng ayuda para pumirma yung mga tao dun sa People's Initiative po na yun. Sa tingin mo totoo kaya yun? Hindi totoo. Para sa akin, hindi yun. Kasi wala naman nangyayaring ganun eh. Yun lang siguro, tama siguro si Senator Amy. Para sa si Amy. Kasi wala naman nagbago ngayon, ma'am eh. Ganun pa rin eh. Lalo naghirap yung Pilipinas. Hello kuya. So kuya, ano masasabi mo doon sa mga mga nagsasabi, nagtutulig sa kay Senator Amy Marcos na sinasabihan siya na kalaban daw siya o tirador siya ng bayan at kalaban ng mga pamilya ng Marcos. Kasi mas kinakampihan niya daw yung side ng mga Duterte. Yung masasabi ko lang po sa mga ayun nagbabash sa mga ang masasabi ko lang po kay Bibi na gusto lang po namin ng mga tao na tuparin lahat ng mga pangako sa lahat ng mga bilihin sa mga yun ako. So parang sinasabi mo na mas mag-focus dun sa problema ng bansa. Kung ikaw tatanungin ko kuya, ano ka ba? In favor ka ba dun sa kanyang inaano na economic provision o yung charter change po, yung pag-amyenda sa 1987 Constitution natin? O mas mag-focus po siya dun sa mga mas matitinding yung mas maraming problema ng kinakaharap ngayon ng ating bansa, gaya na sinasabi ni Senator Amy? Siguro mag-focus na lang muna siguro si Bibi sa mga problema. Ano ba yung mga nakikita mo po mga problema na kailangan niya pong masolusyonan? Sa tingin mo lang po kuya? Sana yung hinihiling lang po sana namin na wag na po gawin yung martial law. Sana hindi magkaroon ng martial law. Kuya, ano masasabi mo dun sa issue na traitor daw ng bayan? Dahil sa pagkampi ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte, instead na makampihan si Pangulong BBM na kanya pong kapatid. Gusto ko lang na yung mga presyo ngayon balik na yung dati na mura kasi marami ng tao na na nahihirapan. Tapos yung pangako nila dapat itupad nila, hindi nila yung puro pangako lang, hindi nila pinutupad yung pangako nila. Yun lang po. Hello ate! Hello! Tawa agad. Okay. Hello ate. So ano masasabi mo dun sa kasi may mga Marcos loyalist na nambabash ngayon kay Senator Amy. Traitor daw siya ng bayan at kalaban ng pamilya niya. Dahil mas kinakampihan niya pa po si dating Pangulong Duterte. Anong opinion mo dun? Sa tingin ko po kasi, lahat naman tayo may iba't ibang opinion. So parang
bakit nila sisirain yung isang tao na may sariling opinion? Kahit naman po kapatid niya yun, di ba? Kasi even me, sa mga kapatid ko, kung sa tingin ko mali or against ka sa kanila, I will stand on my own opinion po. So, kaya ganun po. Kasi ano yung masasabi mo naman doon sa nagkakaroon ng counting misunderstanding or alitan si Senator Amy Marcos at saka si House Speaker Martin Romualdez dahil nga doon sa charter change at saka doon sa People's Initiative, proseso ng People's Initiative. For me po kasi, bakit po may alitan? Kung nakikita naman po na yun na nga, may, yung binabayaran nga daw sila, ganun. Dapat po, they should stand to, what is right, they should be honest, di ba? Kasi nga, kaya nga may ganyan, para nga, di ba, para malaman yung opinion ng iba, hindi yung binabayaran yung mga tao, para ganyan. So parang, yun nga yung sabi niya na, parang, anong Tagalog doon, parang, Ayuda. hindi, parang, hindi na siya, Walang sense. wala nang sense, di ba? Kasi nga binabayaran. So parang for me, tama naman si Amy na bakit naman, si Miss Amy na bakit naman gano'n na maggaganyan tapos babayaran. So, bakit gano'n yung, what's the, parang tawag doon? Kumbaga, anong purpose? Oh? Purpose. What's the purpose, di ba? Kung magaganyan tapos binabayaran. So, parang gano'n. Ewan ko, parang mga tanga. Kaalitan pa sa ganyan, halatang-halata naman na mali. Kumbaga, sorry for my sorry po. Ano po masasabi mo dun sa ngayon po kasi nababa si Senator Amy Marcos, traitor daw po siya ng bayan at saka kalaban ng pamilya niya kasi mas kinakampihan niya pa daw po yung mga Duterte. Anong reaction mo dun, Tay? Ako, si Jaime, kakapayin si Duterte kasi si Jaime may puso't isipan yan. Kaya ako, basta ako, hindi ako hiwalay kay Jaime. Mama niya, video ako dyan sa kanya. Okay ah. Binoto mo ba si BBM, Tay? Ha? Binoto mo po ba si BBM? Kasama ka sa 31 million? Si Siyempre, pero ngayon, Ano naman masasabi mo, Tay, dun sa yung pagkakaroon po ng alitan ni House Speaker Martin Romualdez at saka ni Senator Amy Marcos? si Martin Romualdez, Tambalos-los. Ayaw ko nun. Si Trapo. Ayaw ko nun talaga. Tambalos-los, ayaw ko nun. Pero si Marcos, okay sa akin yun. Si Amy Marcos. Si Jaime Marcos, okay sa akin yun kasi pamilya Marcos yan. Si nanay niya, tatay niya, inubuto ko yan. Duterte, okay lang yan. Pero tapos na sila. Malay ko, iwan ko sa kanila kung anong gawin nila. Basta ako, meron akong iboboto sa asun na presidente. Isa lang. Sino po? Hindi na makita yun eh. Rapi Tulfo! Paano pag hindi tumakbo si Rapi Tulfo? Senator siya ngayon, paano pag di siya tumakbo? Vice Presidente lang. Ano pa? Vice Presidente lang. Vice President na. Manawagan ka para tumakbong presidente. Kasi pag hindi tumakbo, paano maboboto? Di, ano ko yan? May sa likod niyan. Si MVP. Naka MVP, kilala mo si MVP? Sino po? Secret! Rapi Tulfo daw si tatay. Secret yan, MVP! MVP. Pasok ba? Pasok yan. Doon sa 2028, tinakabahan Itaga, ko si uso pa to. Senator Rapi. Taas ang boto niya ng senator siya di ba? Oo! Kasama ka ba doon sa bumoto ka sa kanya? Number 1 ako. Number 1 ka. Rapi Tulfo. Paano pag tumakbo din si Senator Amy? Magkalaban silang dalawa. Rapi Tulfo at saka Senator Amy. I select the best one. Sino pipiliin mo? Si Senator Amy o si Ang Rapi Tulfo? pinakamagaling. Sino? Ang pinakamagaling. Sino nga po? Rapi Tulfo. Bahala na ang Panginoon kung sino yung... Dalawa pala kasi sure mo na dapat ng presidente. Sara, Saan ba yung magawin? Maganda ni Ote yun. Hindi nga maganda si ate pag tawa agad. Ate ko tawa sa sagot ko. Saan ba yung magawin?